What's up guys? This is Koro. Welcome to my channel. Nag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Yo guys, what's up? Welcome back dito sa ating channel. Koro NFT nga pala, and for today, ang pag-usapan natin is all about Chroma. So may bibigay ako ng update dito kasi recently meron silang in-announce. So as you can see, ito yun. So announcement nila is magkakaroon na sila ng KRO airdrop or yung mismong token nila. And it is coming this October 30. So para sa mga eligibility criteria nila, i-discuss natin yan isa-isa. Pero una, ispapakita ko muna iba pang mga milestones ni Chroma. So una guys, meron silang reward galing kay Optimism. As you can see, kasi under sila kay Optimism or gumagamit sila ng technology ni OP. So as you can see, ayan, ito yung matatanggap nilang Optimism token. So inad ko yan guys as actually, wait lang, hanapin natin. So ito yan. So inad ko siya around 143k yung OP tokens na makukuha nila. And equivalent nito right now, no, as of the moment is 244,000 US dollars. So sobrang laki niyan, pero matatanggap nila yung funding na yan or parang help sa kanila dahil builder sila under OP is around November pa. Kasi nag-announce din si OP na parang madedelay yung pag-distribute nila ng mga rewards sa kanilang mga builders. So next guys, syempre yung mga criteria is papakita ko sa inyo, pero pahapiaw lang kasi gusto kong pakita yung iba pang mga details, no? So if ever interested kayo, i-scan talaga buong document na to, is ililive ko na lang sa description yung link. So scroll natin pababa. So as you can see, unang criteria nila is Chroma OG. So dapat meron kang SBT and NFTs na to. So Luminary, Orchid, etc. So minimum of 2 SBT and NFTs of any kind dapat, no. So kapag isa lang dito yung hawak mo is hindi ka pasok sa criteria na to, so wala kang KRO airdrop. So next nila is yung Chroma Quest Master, no. So if ever na-follow nyo ako dati pa, isa to sa mga unang ginawa ko dito kay Chroma. So yung Galaxy campaign nila na unang-una, which is last year pa, no? So meron yung reward na KQM or Chroma Quest Master. So together with that, dahil nga Galaxy campaign yon, meron din siyang Galaxy points. So meron ka makukuha Galaxy points. So together, meron ka makukuha 500 KRO token if ever meron kang Chroma Quest Master. So I think per NFT to. So if ever bumili ka ng NFT na 10, meron kang 5,000 KRO tokens. Pero yun nga, kapag Galaxy campaign lang ginawa mo, hindi mo natapos, eligible ka pa rin naman basta meron kang Galaxy points. So dapat more than 100, no? Below 100, I think hindi siya kasama. So next naman guys is yung Wimix community member. So makakuha ka nito kapag nag-stake ka. Yung ginawa ko rin ata yung dati, I think ginawa ko rin yung video, no? So from Chroma, ano ka ng Wimix, tapos i-bridge mo siya, tapos i-stake mo siya, tapos from Wimix may makukuha kang mga WCP na parang points. So equivalent nito is 0.49 per WCP. So dapat more than 25 yung points mo. If ever lower than 25, hindi ka eligible. So next natin guys is yung Night Cross player. So ito yung parang ginawa ko ng content dati, sobrang dami. And nakakadismaya to guys kasi madaming nadismaya kasi guys, umonte yung parang allocation nila sa Chroma, I mean sa Night Cross players, no. So dati parang mga nasa ano ata, I think 200k ba, or di ko maalala masyado kung ilan yung tokens na yon. Tapos syempre times 20 yon kasi iba ng tokenomics si Chroma, nag-increase sila ng supply nila, so nag-increase din yung mismong allocation dapat. Pero nga hindi sila masyado transparent dito kung bakit naging ganito yung kanilang calculation. So naging 100k RO lang per minted Crow token. So kahit pala isa lang or mas marami kang minint na Crow token, regardless of the frequency kung ilan ka nag-mint, is meron ka lang 100k RO token. So hindi siya masyadong worth it kasi guys, sobrang hirap niyan. Kasi trinay ko nga yan dati, parang 3 beses ata or 4 na lumampas sa akin yung pwede ka mag-mint ng Crow token, pero hindi ako nakapag-mint kasi sobrang hirap. So yan, so dati parang estimate ko dito sa around 4k US dollars makukuha mo dito na KRO token, pero parang hindi siya masyadong worth it talaga. So ito, nakakadismaya to para sa mga Night Cross players. So yun nga, next naman natin is yung Chroma Guardian. So wala ako nito, trinay ko muna ito dati, pero sobrang hirap, parang madaming bots. Parang node to guys pero hindi siya actually nag-function as a node. Parang mangyayari dito is meron kang ka-share na validator, tapos yung validator na yun is magkakaroon ng reward, and then yung if ever yung validator na yun is magkakaroon siya ng reward, masisharean ka nun, depende kung saan kang validator naglagay ng iyong KGH.
So next naman natin, or number 6 sa kanilang criteria is yung Spectrum Contributor. So if ever meron kang Spectrum points, so yun yung nag-stake tayo and papakita ko sa inyo mamaya. Kapag meron kang more than 40 KSP, meron kang rewards. So meron siyang equivalent na KRO per KSP. So mamaya meron akong calculation na bibigay para dun sa mismong matatanggap natin na estimate. So para lang yun sa wallet ko, if ever gusto nyo siyang gayahin, yung Excel is papakita ko sa inyo mamaya. So next natin is yung KCU contributor. So ito, ginawa ko rito ng content. Mag-mint ka dito ng mga Chroma, mag-mint ka ng NFTs, or bibili ka sa kanilang marketplace, tas equip mo. And then after nun, magkakaroon ka ng points. And papakita ko na siya mamaya. So super chain contributor, wala tayo nito, no? So mga tech contributor to and governance contributor. Yan. So ito yung mga eligibility nila or mga eligible repositories. So check nyo na lang siya. So next naman is yung Chroma transaction generator. So if ever meron kang mga transactions kay Chroma, meron ka ring makuha reward. So I think mababa lang kapag dito. Kasi guys, akin 25M yung gas fee spent ko. Pero sobrang baba lang ng computation ko. For Chroma lang yung makukuha ko kahit na 25M yung gas fee spent ko. So next natin is yung Chroma validators. So ito yung binabanggit ko sa inyo kanina. If ever isa ka sa mga validator nila, meron ka mismong makukuhang Chroma na airdrop. So ito yung conclusion nila, 49M yung kanilang KRO na ibibigay in total sa kanilang airdrop, which is 5%, no? Ang initial nila na announcement is 7% pero bumaba, naging 5%, no? So marami ring nadismaya dito. Next guys, nagalaw si Chroma sa kanilang bagong strategic investor and partner, which is CZK Candy. So CZK Candy is collaboration siya between Candy Interact and ZK Sync. So yan, so dalawa na yan. So I think pinalitan si Wemix birang major contributor, or I mean strategic investor and partner. So dati kasi si Wemix yun, pero right now I think si ZK Candy na siya. So if ever hindi ka pa naka-follow kay ZK Candy, magandang try nyo rin to kasi meron ata silang airdrop. So I think magkakaroon silang airdrop based dun sa mga transactions, no? Pero hindi ko pa sure to, pero maganda to ilagay sa ating mga susunod na listahan. Pero yun nga, I think sa susunod na ni ZK Sync, around mga 6 months ata yung susunod na airdrop ni ZK Sync, which is speculation lang na nababasa ko. Siguro isa si ZK Candy sa mga makakakuha ng airdrop, so maganda i-farm natin si ZK Candy. Next naman guys is itong estimate value ng Chroma. So yung kasi based to dun sa Chroma Guardian House nila or KGH. Sinasabi ko kanina na pag binili mo, pwede kang maglagay sa isang validator at mag-share kayo ng reward, parang gano'n. So ito guys yung estimate. So around 150 million na FDV or fully diluted value is magiging presyo natin is 0.15. So sa mga bumili nitong KGH, para mag-break even kayo, so dapat around mga 0.8 yung presyo. So dapat higher than $725 million na FDV. So if ever hindi nyo alam yung mga FDV or iba mga sinasabi ko, so ito bibigyan ko ng konting explanation. So punta tayo dito kay CoinGecko, and then punta tayo dito kay Scroll, which is yung recent na nirelease na token ni Scroll Network, no? So yung kanilang FDV is 846 million US dollars. So total supply nila is 1 billion, which is kamukha lang ng sa Chroma na 1 billion din. So if ever magkakaroon tayo ng 800M din na FDV, is maganda to kasi I think malakas naman yung Chroma pagka ganun, no? Pero yun nga, minsan kasi depende pa rin yan sa mga funding. Kasi guys, hindi dinisclose ni Chroma yung kanilang mismong funding, pero may mga na-raise silang funds. Pero yun nga, si Scroll kasi malakas to, marami tong mga supporters and backers, investors, kaya umabot ng 800 and lagpas pa nga to guys 1B pataas to nung launching nila. So as you can see, pag clinic ko tong 3 months, which is so kanina nag-launch sila 1.3, yung price nila $1.3 US. So around 1.3 billion yung kanilang FDV nung nag-launch sila. Tapos sobrang dami na dismay sa airdrop kasi parang greedy daw yung team. So yung sinag-dump na siya 2.84. So ayan, so sana si Chroma maabot na yung kahit mga lang, no, 500 million FDV para medyo optimistic man lang tayo. Pero yun nga, if ever worst case scenario, around mga 100 to 200M FDV lang ang makikita natin dito kay Chroma, which is around 0.1 to 0.2 KRO token yung pagiging presyo natin. Pero hopefully, sana talaga maging mataas yung ating presyo dito, pero nga hindi kasi ito manilis sa Binance kaya medyo alanganin. So sana magkaroon tayo ng surprise listing ni KRO sa Binance. So by the way guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang estimate ko sa magiging
airdrop ko na matatanggap dito kay Chroma. So around 5,000 tokens. So paano ko ba nakuha yan? So nilagay ko lang dito yung mga criteria. Yan. So 10 lang yung criteria na nakalista kanina sa documentation nila. Ginawa kong 11 kasi pinaghiwalay ko yung Galax and KQM, which is magkasama siya dun sa mismong documentation. So para hindi kayo malito. So nilagay ko if eligible ako. If no, syempre 0 points na ako dyan. Hindi ko na nilagay. So eligible lang ako dito sa Galax, sa KQM, sa Wimix member, Spectrum, KCU, and Chroma transaction. So pakita ko sa inyo isa-isa. So umpisa natin sa Galax and KQM. So sa Galax, ito yung aking mismong points, 540. Ayan. 540 tapos divided by 5 kaya naging 108. KQM meron ako niyan. So hinold ko yan and minint ko. So meron akong 500 tokens na makukuha dahil meron akong isang perasong KQM. For Wimix member, meron akong 78.16 points dyan. Dito yan sa Wimix on Chroma. Ayan. 78.16 and then ang calculation yan guys is times 0.4919. Yan. So ito yung makukuha ko, 38 tokens ng Chroma. Sa Nightcrows, di ako naging eligible, di ako nakamint. KGH wala ako. Spectrum, meron ako kasi guys, nahack ako dati last time, di ba? So ito yung mismong wallet ko na nahack, itong mismong eligible sa Chroma. Pero as you can see, meron pa rin akong nakuhang points dito per day which is 98.29. So all thanks to yung mismong na-refer ko na whale. So hanapin natin yan. So dito pa rin sa my page. So under my referrals, meron akong na ano dito na whale. Ito si Twitter X. Ayan. So sobrang dami niyang in-stake ata ng Ethereum. So kaya yung KSP per day ko is nadagdagan ng 76. So sobrang taas yan guys kasi alos 10% lang yan. So imagine kung ilan talaga yung total na KSP niya. So I think nasa ano siya leaderboard si Twitter X, napin natin siya sa leaderboard ito. Ako guys rank 35 ako which is mataas na rin yan. So ito yung na ano ko na hugot ko na parang whale. So ginamit niya yung code ko. Meron siyang 212k na KSP or Chroma Spectrum points. So sobrang taas yan compared dun sa akin na 24k lang. So yan guys, ito yung ating points. So bakit nga ba ang nilagay ko lang dito is 22k? Kasi guys, ang snapshot nila is nung September 30 para dito sa mismong KSP. Doon sa mga KCU naman or yung ito, yung KCU na to is noong October 22 lang sila nag-snapshot. So itong KSP, ito yan. So mininosan ko lang siya ng around mga 25 days times 98.29 kaya nakuha ko tong 22k. So ito lang yung consider ko na makuha ko or makuha kong token dyan which is pinakamalaki na allocation ko doon which is 3.5k. So laking thank you talaga sa whale and syempre hintayin ko pa rin yung mismong airdrop na link nila kasi baka mamaya mali ako ng calculation or baka mamaya hindi nila kinonsider yung mismong mga referral points, no? So next natin is yung KCU. So meron lang ako ditong 4.8k. So actually dapat mas mataas to kasi bago ako ma-hack dapat bibili ako ng mga legendary equipment. So yung legendary equipment na to pwede mo lagay dito sa armory, equip mo sa mga chromans mo. And as you can see, ang mga in-equip ko lang is rare. Kasi guys, yung unique pala, hindi pala legendary. Yung unique, medyo mahal siya noon pero parang in-estimate ko dati baka ako ano naman siya, worth it kasi medyo may kamahalan siya pero malaki yung points na bigay. Pero yun nga, sulit naman siya kung nakabili ako nun. Pero yun nga, hindi ako nakabili and buti na lang hindi nakuha ng hacker yung mismong mga chromans ko dito. So meron akong total score na 4.8k. So nalagay ko dito 4.8k, equivalent niya is 0.16 per points. So ito yan, calculations. So super chain, di ako dyan eligible. Chroma transactions, nakikita nyo naman 25M yung aking points dito or yung mismong ano ko dito, no, gas fee spent. Ayan. So yung ano nito, yung link nito ilalagay ko lang sa ating description if ever gusto nyo makita yung gas fee spent nyo dito kay Chroma. So ang gagawin nyo lang is ipipaste nyo yung mismong wallet nyo tapos i-refresh nyo yung page kasi minsan nagbabag siya, hindi siya nagpapakita. And then makikita nyo siya 25 million. Tapos meron yung mismong calculation guys dito sa mismong documentation nila. So as you can see, ayan, so dito ako between 10M to 100M. So ito yung calculation ko. Gas fee use which is yung aking kanina 25M minus 10M times 0.0 something 21, no? Divided by 0.4 divided by 2. Kaya ang naging total points ko or naging total Chroma ko na token dito sa aking transaction is 4 lang. Ayan. So in total, in-add ko to lahat. Naging 5,043. Tapos yung 5,043 na yan, nandito yan sa token. So in-estimate ko yung magiging value. So if ever mababa lang yung ating FDV which is 100 million US dollars lang.
magiging token price natin is 0.1 per token lang ng KRO. So magiging mababa yung airdrop ko, magiging $504 lang ang value, which is sobrang baba. So sana makuha natin is around 800M, no? Or 1B kung kaya nila. So mag-sell na lang tayo agad kasi guys mahirap mag-hold ng mga airdrop, lalo na pagka ganyan yung parang madaming FUD na nangyayari. Actually baka mamaya sumobrang dump nito, parang kagaya kay Scroll. Pero nga titignan natin if ever sa 30th, no? So magiging listing ata nila is 30th din. So hindi ko sure, pero sabi nila sa 30th yung claiming nila. Pero yung listing, it's either sa 30th or baka November na mangyari. So going back, ito nga FDV ni Scroll. So parehas naman silang L2 nito. Mag-iba lang silang technology. So si Chroma is nag-utilize ng OP. Tapos nakafocus siya sa gaming. So sana naman, no, parang si Carve naman is mataas din naman yung FDV niya. Tapos si Scroll mataas din kasi given din yung market condition right now, medyo okay naman yung market condition natin. Hindi katulad ng mga nakaraang buwan. I think magandang move din yung ginawa ni Chroma nung nag-delay sila nung kanilang TGE. Dapat kasi June yun. Kasi nung June, July hanggang August parang nagdadump yung buong crypto market. So lately lang siya nagpa-pump. Kaya maganda rin yung naging launching ni Scroll. Kahit nagdadump siya ngayon, sobrang taas ng FDV niya kumpara mo dun sa ibang mga L2. So I think guys, yun lang muna para kay Chroma. So if ever interested kayo, check nyo rin mismong Chroma network, no? Kasi naging maganda yung mismong website nila, nag-update sila, no? So ito yung mga games na sila dito na integrated sa kanila or gumagamit ang technology nila. Tapos guys, oo nga pala yung airdrop dito. So meron silang, I think total nila for season 1 is 5%. Pero I think meron pa silang ibang mga airdrop allocation so sa season 2. So hindi ko alam kung tutuloy ko yung pag-farm dito, pero no, hopefully maging maganda yung airdrop nila right now para kahit pa paano maging mas maganda yung airdrop nila sa season 2. So magkakaroon akong dedicated video para do sa mga ibang mga airdrop na tuloy kong ifa-farm kahit tapos silang airdrop initially. So katulad ni ZK, ni Wormhole, Clear Zero, tsaka ni Optimism. So tapos na yung mga airdrop nila dati pa, pero I think maganda pa rin sila i-farm para sa mga susunod na kanilang airdrop. Pero syempre speculation lang yon and walang sigurado, kaya syempre minimal gas fee lang yung mga spent natin dyan, so magmi-min maxing tayo dyan. So I think yun lang muna guys. If ever may mga update ako dito lalo na sa 30th, baka mag-post na lang ako sa TikTok and Facebook para sa mga quick natin video and postings, kaya make sure nakasubscribe kayo sa dalawa na yun. And ako nga pala guys, papromote ko rin yung aking bagong Telegram channel, which is itong Coros Classroom. So ginawa ko yan nung October 20 lang. So nagpo-post din ako dito from time to time, baka kasi mga quick lang na update dito ko mag-post kasi sobrang bilis lang dito mag-update. And sa TikTok syempre sobrang bilis lang din gumawa ng video doon. If ever mga detailed threads sa Twitter kayo tumingin, tsaka sa Facebook nagpo-post ako ng mga detailed doon. And syempre dito sa YouTube para sa mga deep dive natin ng mga analysis and syempre mga detailed video explanations. So I think yun lang muna guys, and see you sa next video.